Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi sa lahat mga kapatid. At hintay pa tayo kahit mga 2 minutes bago po tayo mag-start sa ating Bible study ngayong gabi. Amen. At magandang gabi sa mga nariyan na. Amen. Sister Evelyn Ayuda, Brother Alex Sabulencia, Sister Arjun Manlangit, Sister Mary Jane Miranda, Brother Sandy Elisterio Sr. Amen. Good evening po sa ating lahat. Hintay pa tayo mga kapatid ng ilang mga minuto bago tayo magsimula. Good evening po, Sister Zari de Guzman and Sister Ninang Mildred Liagas. Amen. Welcome po tayo sa ating Saturday night Bible study. Amen. Praise the Lord. So,
tayo po mga kapatid ay magpasimula na sa ating pong Bible study ngayong gabi. Siguro yung iba ay hahabol na lang. Amen. At tayo po ay mag-start na. Praise God. I-send natin yung ating link sa ating mga kapatiran, sa ating mga group chat para po alam nila na nag-i-start na ang Bible study. Amen. Send ko lang sa link sa group chat yung link. Amen. Good evening po, Nanay Bien at Tatay Boy Relucio. Magandang gabi po sa inyo sa pangalan ng Panginoon. So, mag-start na tayo mga kapatid. Let us begin. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Amen. Let's pray. Hila mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po, God, sa iyong biyaya, sa iyong mga pagpapala, sa pag-iingat, sa gabay, sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapaglingkod sa iyo at maging sa gabing ito, Panginoon, ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po at tinipon mo kami upang makinig ng mga salita mo at humingi po kami ng paglilinis at kapatawaran sa aming mga puso. Nagpapasuri ng aming mga puso at isipan anumang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo at humingi kami ng karunungan ng gagaling sa iyo. Humingi kami, Panginoon, ng understanding, ng anointing na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami po ay maunawaan ang mga pag-uusapan namin ngayong gabi, pag-aaralan. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod sa pagtuturo at ang mga kapatid na wala pa po dito, idako mo po sila sa pakikinig ng Bible study. Marami pong salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Good evening po, Sister Rosalie Tolentino at Sister Monica de los Reyes. Praise God. So, bago tayo mag-start mga kapatid, paalala ko bukas sa mga taga-UPC Malabon ay ating pong Communion Sunday. So, I encourage everyone na pumunta po tayo sa church. 3:30 po ng hapon ang ating gawain. Yan po ang ating communion service bukas, Communion Sunday. So, tayo po ay magpapartake ng communion, mga kapatid. Kaya I encourage ang lahat ng kapatiran na umattend po ng gawain. Amen. Dahil once a month lang po natin yung ginagawa. Praise the Lord. So, bukas po ng 3:30 ng hapon. Yan po ang ating schedule, communion service sa ating church, mga kapatid. Amen. So, ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Bible study, ay tutuloy natin yung ating series. Yung ating series on 12 tribes, mga kapatid, of Israel. Dito sa Genesis chapter 49. At I think may natitira na lamang na 3. Si Naphtali, si Joseph, at si Benjamin. 3 na lang natitira dun sa 12. So, ibig sabihin na naka-siyam na tayo, mga kapatid, na tribo na natalakay. At ngayong gabi, dito tayo sa tribe of Naphtali. Dito tayo kay Naphtali or Naphtali, mga kapatid. So, mababasa natin ang blessing, pronunciation ni Jacob sa kanyang anak na si Naphtali. Dito po sa Genesis chapter 49 verse 21. Genesis 49 verse 21. Ito pong sabi, isang verse lang din po ang binanggit patungkol kay Naphtali ng kanyang ama na si Jacob. At ang sabi, mga kapatid, Naphtali is a hind let loose. He giveth goodly words.
Naphtali is a hind let loose, he giveth goodly words. Si Naphtali ay isang usang babaeng kawala. Siya'y nagbabadya ng maririkit na pananalita. So, yan lamang po ang binigay na description kay Naphtali dito po sa prophecy na binigkas ni Jacob sa kanyang mga anak. So, si Naphtali, mga kapatid, yung kanyang kapanganakan ay makikita natin dito sa Genesis chapter 30. Sa Genesis chapter 30, mababasa natin ang kapanganakan ni Naphtali. Amen. Dito po sa verse 8. Amen. Genesis chapter 30 verse 8. Ito po ang sabi ng Bible. At sinabi ni Raquel, o simulan natin sa verse 7. Si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi uli at pinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. Verse 8, at sinabi ni Raquel, ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako'y nanaig, at siya'y pinanganlang Naphtali. So, kagaya nabanggit natin noong nakaraan, nagtatalo, nag-aaway itong dalawang magkapatid, nagpapaligsahan para sa atensyon at pagmamahal ng asawang si Jacob. At dito nga mga kapatid, isa sa pag-iinggitan nila yung pagkakaroon ng anak. So nang si Leah ay nakaapat ng anak, si Raquel hindi magkaanak, binigay niya yung kanyang alila o yung kanyang maid na si Bilha para anakan ni Jacob. Nagkaanak si Jacob kay Bilha, yung panganay ay si Dan. At nagkaroon pa ng pangalawang anak si Jacob kay Bilha na maid nitong si Raquel. At itong pangalawang anak ay ito nga pong si Naphtali. Nang sabi ni Raquel sa kanyang pagkakaroon ng pangalawang anak sa pamamagitan ng kanyang maid. So kagaya nabanggit natin nakaraan, kapag kaganyan nangyari, legally, magiging anak to ni Raquel. Although ang totoong ina ay yung kanyang servant na si Bilha, pero dahil ang mga slave dati ay pagmamayari ng kanilang mga amo, legally speaking, magiging anak ito ni Raquel. So dahil nakapangalawang anak siya sa pamamagitan ng kanyang maid na si Bilha, ang sabi niya, nakipagbaka ako ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid. Nakikipagpaligsahan siya, nakikipagbaka siya, kompetensya siya sa kanyang kapatid. At sabi niya, ako'y nanaig. Kaya ang binigay niyang pangalan ay Naphtali. Dahil ang ibig sabihin po ng Naphtali ay wrestling or struggle. Yan po ang ibig sabihin ng pangalan na Naphtali. So nabanggit yan ni Raquel dahil sa kanyang na-realize niya na yung kanyang struggle sa kanyang kapatid at naramdaman niya na siya ay nanaig. Magandang gabi, Pastor Sagani. So, yan po ang ibig sabihin ng pangalang Naphtali. Struggle, wrestling, amen, pakikipagbuno. At naramdaman ni Raquel na siya ay nagtagumpay. Pero later on, nagkaroon pa ng maraming anak, mga kapatid, etong si Leah. Amen. So, yan ang ibig sabihin ng pangalang Naphtali at yan po ang kapanganakan ni Naphtali. Kaya kung bibilangin natin kung pang-ilan sa 12, etong si Naphtali, bali siya ay pumapatak na pang-6. Kung sa pamamagitan ng edad, pang-6 po si Naphtali. Kasi naka-4 na anak kay Leah, yung pang-5 ay anak ni Jacob kay Bilha, na maid ni Raquel, si Dan. At yung pang-6 ay etong si Naphtali, pangalawang anak ni Jacob kay Bilha, na maid ni Raquel. Pero dahil ito ay anak sa maid
Although pantay-pantay naman silang lahat, mga kapatid, ano. Pero nung tinawag ni Jacob yung kanyang mga anak, hindi niya sinunod-sunod sa edad, mga kapatid. Kaya itong si Naphtali, tinawag ni Jacob pang-siyam na. 'Di ba? Pang-siyam na tayo eh, itong si Naphtali. I mean pang-sampu. Pang-sampu na siyang tinawag. Pang-11 si Joseph, then si Benjamin. Pero kung titingnan ng edad, pang-anim po sa magkakapatid, etong si Naphtali o si Naphtali. So, ibig sabihin ng pangalan niya ay struggle. Amen. Struggle na nagtagumpay. Yan. Ang ganda ng pangalan niya, no? Struggle pero nagtagumpay. Yan ibig sabihin ng Naphtali. At kung bibigyan natin ng side, magandang gabi, si Sir Juliet, ng side application yung pangalan niyan, siguro masasabi natin, ang tayo mga Kristiyano, kagaya ng pangalan ni Naphtali, lahat tayo mayroong struggle, mga kapatid, ano? Meron tayong pakikipagbuno. We wrestle not against flesh and blood. Meron po tayong pakikipaglaban, pakikipagbaka. At sa tulong ng Panginoon, magtatagumpay tayo, mga kapatid. Pero kailangan nating makipagbuno, makipagbaka, mga kapatid, ano? Para po tayo ay magtagumpay. Kung di tayo makikipagbuno, kung di tayo makipag-struggle, hindi tayo magtatagumpay. Kaya kinakailangan natin to struggle. Amen. Kinakailangan natin makipaglaban, to fight the good fight of faith. Kailangan natin makipagbuno unang-una sa ating laman, ano? Yung ating laman na nakahilig sa kasalanan kahit po mananampalataya na. Itong katawan na ito ay nakahilig pa rin sa kasalanan. Nandyan pa rin yung tendency to sin. Nandyan pa rin, mga kapatid, yung katawan na ito ay sold under sin. Kaya kung hindi po tayo mag-struggle, makipag-struggle, hindi po tayo lalaban, mga kapatid, mananaig itong laman. Kung hindi natin pananaigin yung ating spiritual warfare, meron pong spiritual warfare, mga kapatid, na kinakailangan tayong makipag-engage with the warfare. Unang-una, yung ating sarili, kinakailangan nating labanan. Kinakailangan nating panaigin ang bunga ng Espiritu. Amen. Naituro ko nga sa mga youth kagabi sa Tondo. Na-assign ako magturo kagabi sa mga kabataan sa Tondo. Yung bunga ng Espiritu sa Galatia, chapter 5. Yung bunga ng Espiritu, mga kapatid, yan ang panlaban natin sa gawa ng laman. Yung bunga ng Espiritu. Diba? The fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, patience, meekness, goodness, faith, temperance. Yang fruit of the Spirit, yan ang panglaban sa gawa ng laman. Kailangan natin lumakad sa Espiritu, mag-manifest sa atin ng fruit of the Spirit, para po malabanan natin ang mga gawa ng laman. Kailangan po mag-manifest yung fruit of the Spirit. So, yung bunga ng Espiritu Santo, yung pag-ibig, di ba? Yung kagalakan, kapayapaan, kailangan mag-manifest sa buhay ng mananampalataya. Kung hindi nagma-manifest sa atin yung fruit of the Spirit, then there's something wrong with our relationship with the Lord. Pero kung healthy ang ating relationship with the Lord, natural po nalalabas ang mga bunga. Hindi mo kailangan pilitin. Natural, mga kapatid, ang mga bunga, natural na bunga yan. Lumilitaw talaga ang bunga kapag healthy ang halaman. Hindi mo kailangan pilitin magbunga, magbubunga yan. Ganun din pag healthy ang relationship mo sa Panginoon, lalabas ang fruit of the Spirit, magmamanifest. Halimbawa, nagbanggit ko kagabi sa kanila, yung love. Alam niyo, mga kapatid, yung fruit of the Spirit na love, ito po yung namamahal natin kahit hindi kaibig-ibig. Kasi yung pag-ibig natin sa pamilya, hindi mo kailangan ng fruit of the Spirit para ibigin ang iyong pamilya. Kahit hindi mananampalataya, iniibig ang kanilang sariling pamilya. Kahit walang Kristo sa buhay ang isang tao, kaya niyang mahalin ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan. Pero yung fruit of the Spirit na love, mga kapatid, ito po yung sinabi ng Panginoon na love even your enemies. Kahit kaaway, kahit ginagawa ka ng di maganda, ipanalangin mo. Binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. You see, mga kapatid,
Kung ang minamahal lang natin, yung pamilya natin, yung mga nagmamahal sa atin, that is not love, mga kapatid. That is preference. That is a matter of taste. Prefer mo lang sila, kaya mo sila mahal. Kasi pamilya mo, kasi pasok sila sa taste mo, kaya mo sila ginagawa ng mabuti. Mahal mo sila kasi pasok sila sa taste mo. It's not love, it's preference. Parang gusto mo yung kulay na pula kaysa sa kulay na asul. 'Di ba? Parang ganun lang 'yon. Parang pasok sa taste mo kaya gagawa mo ng mabuti. Pero yung love na tinutukoy dito ng fruit of the Spirit, mga kapatid, ay yung kagaya ng pagmamahal ng Panginoon na while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya may isang lalaking lumapit sa Panginoon na sabi niya, nagawa ko na lahat ng nakasulat sa kautusan. Mahalin ang kapwa, mahalin ang Diyos, nagawa ko na yan. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, isang parabola. Yung Good Samaritan. Na yung Good Samaritan, minahal niya, tinulungan niya yung kanyang kapwa kahit kaiba sa kanya. Samaritano siya, Hudyo yung nasaktan, di ba? Hudyo yung hinold up. Historically speaking, magkaaway po yan, yung Samaritano pati mga Hudyo. Pero tinulungan niya. Nagpakita siya ng pagmamahal. Yun ang totoong pag-ibig, mga kapatid, na bunga ng Espiritu. Kasi kahit na sino, kayang mahalin yung mga nagmamahal sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kung gagawa nyo lang ng mabuti, yung gumagawa rin sa inyo ng mabuti, di ba ganun din naman ang mga hindi nananampalataya? Ano ang ating kinaiba? Ano ang ating advantage? Ano ang mayroon sa atin na iba kung ang minamahalang natin ay yung mga nagmamahal sa atin? Wala. Dahil kahit na sino, kahit hindi believer, kahit hindi Kristiyano, mahal ang kanyang sariling pamilya. Mahal ang mga nagmamahal sa kanya. Pero ang mga anak ng Diyos dapat higit tayo doon. Sabi ng Panginoon, love your enemy, pray for those who persecute you, pray for those who speak evil against you. Diba? Sabi ng Panginoon, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo pang kaliwa. Mahirap, pero yan ang bunga ng Espiritu. Yan ang totoong bunga ng Espiritu. Ang totoong bunga ng Espiritu, sabi doon, is love, joy. Kapag may mga events na talagang nakakatuwa, kahit po sino ay magiging masaya. You don't need the fruit of the Spirit. Kapag may magandang nangyayari, talagang magiging masaya kahit na sino. Pero yung fruit of the Spirit, ito po yung you have joy kahit walang magandang nangyayari. Kahit pa sabihing nasa affliction ka, nasa paghihirap ka, nasa pagsubok ka, meron kang kagalakan. Kasi kung nagagala ka lang kapag mayroong masayang nangyayari, then we cannot say that that is the fruit of the Spirit. There is no virtue there. Wala pong virtue doon. Diba? Kung nagmamahalang tayo sa nagmamahal sa atin, nasaan ang virtue doon? Wala. Kapag masaya lang tayo, kapag may masayang nangyayari, nasaan ang virtue doon? Wala. Goodness, di ba? Temperance. Kung tayo maging mabuti sa mga mabuti lang sa atin, nasaan ang virtue doon? Ano ang kinaibahan? Dapat tayo ay more than that. So, ang point ko, mga kapatid, ang bunga ng Espiritu, the fruit of the Spirit, pag binasa nyo Galatians chapter 5, ito po ang panglaban sa works of the flesh. Sa chapter 5, verse 16 hanggang 21, binanggit doon ang mga works of the flesh. Then, sa verse 22, saka binanggit yung fruits of the Spirit. Yun po ang panlaban. Sabi ni Pablo doon, walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. Mga kapatid. Sinulat yun, mga kapatid, ni Pablo sa mga taga-Galacia para sabihin sa kanila na hindi po sa pamamagitan ng pagiging religious ang kaligtasan ng tao. Wala doon ang kaligtasan. Wala rin doon, mga kapatid, yung paglaban sa gawa ng laman.
Kasi itong mga taga-Galatia na hihikayat sila ng mga maling tagapagturo. Pag inaral po niya yung Book of Galatians. Naaral na natin, di ba? Sa ating series. Book of Galatians, kung maalala nyo. Anong problema sa Galatia? May mga false teacher na hinihikayat yung mga Kristiyano sa Galatia na gayahin yung mga tradisyon, yung relihiyon ng mga Hudyo, yung mga kapistahan, yung mga dietary law, bawal na pagkain para sa mga Hudyo. Pinipilit nila yung mga taga-Galatia na gayahin yung kanilang mga tradisyon. Kaya sumulat si Pablo, ang pagiging Kristiyano wala doon sa mga tradisyon, sa mga pagiging relihiyoso, sa mga kapistahan. Wala doon sa mga dietary law. Ang pagiging Kristiyano, it is life in the Spirit. Tumanggap ka ng Espiritu Santo, tumanggap ka ng buhay. Tumanggap ka ng spiritual life. Hindi ito about being religious. Hindi ito about following traditions and strict religious rules. Hindi po ganun pa umuwi Kristiyano. It is liberty in the Spirit. Tumanggap ka ng Espiritu Santo at may bunga yun. Mamumuhay ka not because hindi based on the tradition, on religion. Mamumuhay ka dahil dun sa bunga ng Espiritu na nasa iyo. 'Di ba? Automatic yung lakad mo, nandoon ka sa lakad mo sa pag-ibig, sa kagalakan, 'di ba? 'Yun ang punto ng Book of Galatians. So ang point natin, meron pong struggle ang mga mananampalataya. May struggle tayong lahat, mga kapatid. Wala pong sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, there hath no temptation given unto you but such as is common to man. Lahat po tayo may struggle. Huwag natin isipin na we have a unique, mga kapatid, na struggle. Na yung struggle ko, yung problema ko, ako lang may ganito. Sa akin ang pinakamabigat na problema sa buong mundo. Hindi nyo ko nauunawaan. Let me tell you, mga kapatid, marami pang may mas mabigat na problema. At yung problemang dinadanas natin ay yung matitiis ng tao. Sabi ng 1 Corinthians 10:13. It is common to man. Somewhere, someone already have your struggle. Same kind of struggle. Huwag nating isipin na ito ay napakahirap. Dahil sabi doon, God is faithful that He will not suffer you. He will not suffer you to be tempted above that ye are able. Ang Diyos ay tapat na hindi kayo hahayaang subukin ng higit sa inyong kakayanan. May struggle man, mga kapatid, tandaan natin, tapat ang Diyos. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na higit sa kaya mo. Kaya kung binigay sa iyo ng Diyos yan, ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Okay? Kasi pag sinabi natin hindi natin kaya, then we are making God unfaithful. Parang sinasabi natin na ang Diyos ay hindi tapat sa kanyang salita. But we know, ang sabi doon, 1 Corinthians 10:13, God is faithful, that He will not suffer you to be tempted above that ye are able, but with the temptation is also the way of escape that ye may be able to bear it. Kasama ng pagsubok, naroon din ang paraan ng pag-ilag upang inyong matiis. Tapat ang Diyos na di tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating kakayanan. Amen. Diba yung teacher, yung bibigay niyang exam, yung test, yung alam niyang kaya ng kanyang mga estudyante. Hindi siya magbibigay ng pang-college na exam to test ang learning ng kanyang mga students. Malamang zero lahat yun kung binigay niyang exam ay pang-college. Yung mga estudyante niya, elementary pa lang. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok higit sa ating kakayanan. So, makakaya natin sa tulong ng Panginoon. So, yan ang pangalan ni Nephtali, struggle. At sabi dito ni Jacob, si Nephtali ay usang babaeng kawala. Parang hindi maganda pakinggan sa Tagalog, ano? Pero, ang ibig sabihin dito ni Jacob, mga kapatid, inalintulad niya si Nephtali sa isang babaeng usa, a hind, or sa isang translation, a doe. Diba? Alam niyo yung kanta na, a doe, a deer, a female deer. Ibig sabihin ng doe, D-O-E, ay babaeng usa. O hind sa English,
Sa King James, yan po ay babaeng usa. Inalintulad si Naphtali sa isang babaeng usa. Itong babaeng usa, itong hind, itong doe, maliksi ito. Maliksi. Mabilis ang mga paa. Kaya niyan tumalon-talon. May nakita akong video sa YouTube, mga kapatid, yung isang usa. Gazelle yata yung uri ng usa na yun na kaya niyang umakyat sa bangin. Kahit yung bangin ay matarik. Kaya niyan tumalon-talon, umakyat sa bangin. Ganon sila kaliliksi. Ganon sila kabibilis at yung kanilang agility, talagang maliksi sila. At sila ay magagaling tumalon, yung kanilang mga paa mabibilis. Hinalintulad itong si Naphtali sa isang babaeng usa na pinakawalan. Itong mga babaeng usa, ito kapag hinuli mo sila, pagka nahuli sila, kinulong sila, very timid sila, parang very awkward, parang masyadong matamlay. Pero pag pinakawalan mo sila, naroon yung kanilang sigla at liksi, mga kapatid. Ganon hinalintulad si Naphtali na isang babaeng usang pinakawalan. Di ba? Minsan, term yan ng mga magulang sa atin, di ba? Kapag kayong bata, matagal na nasa bahay, biglang hinayaang lumabas, pinayagang maglaro sa labas, nakawala ka na naman sa koral. Ayan, di ba? Sabi ng mga magulang at para kang nakawala sa koral, tuwang-tuwa ka. Di ba? Pagkalabas ng bahay, takbo ka agad kung saan-saan. Nakawala sa koral. Nung na-lockdown tayo, nung biglang pwede na, pumunta sa mall. Ang dahil pumunta sa mall. Nakawala, ano? Kasi parang na-restrict tayo, tapos nung nabigyan ng liberty, nabigyan ng kalayaan, takbuhan agad lahat. Kaya nagkaroon daw ng second wave. Then naging pasaway yung mga tao. Dami nag-mall. Sabi nila. So, ganun ang pagkakalintulad dito kay Naphtali. At ang nakikita ko dito, mga kapatid, ang parang pahiwatig dito ng salita ng Diyos. Minsan may ganyang karakteristik tayo at may mga ganyang tao na kailangan nila ng liberty. May mga tao na kahit sa work, kahit sa trabaho, may mga tao na nakakapagtrabaho ng maayos kapag sila ay binigyan ng kalayaan. Alam niyo, may mga taong mas okay silang magtrabaho with minimum supervision. Di ba? Yung hindi pinapakialaman lahat ng galaw, bigyan sila ng kalayaan na i-express ang kanilang creativity, mga ideas. May mga bata rin ganyan, May mga bata na maaring challenge sa kanilang academics. Pero pag binigyan mo sila ng kalayaan sa mga arts o ano pa mga other extracurricular activities, nag-excel sila doon. Parang gano'n na nakikita ko dito na pagkakasabi kay Naphtali. Minsan awkward tayo dahil may restriction, parang hindi mo nire-release ang iyong sarili. Minsan kahit sa worship, Kahit sa worship, kapag hindi natin nire-release yung ating sarili in worship, in expression, nagiging awkward yung ating panambahan. Napansin nyo ba, mga kapatid? Na-realize ko yan dati, nung sa Bible school kami, may nagsabi sa amin teacher, na kapag magturo ka, kapag nag-preach ka, pag naging mahiyain ka sa pagpipreach, lalo kang magiging kahiya-hiya. Parang ganun. Kapag nandoon ka na, tapos nagmamahiyain ka pa din, lalo nakakahiya yung magiging kalabasan. Kumbaga, nandoon ka na, mangangaral ka, talagang i-release mo na yung sarili mo. Mangaral ka, i-release mo yung binigay sa'yo ng Panginoon na salita o mensahe. Kasi pag hindi, mga kapatid, parang lalong magiging nakakahiya yung gagawin mo. Parang imbis na maging okay, magiging hindi maganda yung kalalabasan. Parang ganun yung nakikita ko dito kay Naphtali. Na kapag sila ay nakakulong, sila ay restricted, hindi sila makapag-express, hindi sila makagalaw, at hindi nila magawa yung kaya nilang gawin. Pero pag binigyan sila ng liberty, binigyan sila ng kalayaan na gawin
ang kaya nilang gawin, kagaya sila ng mga usang maliliksi. Maraming magagawa, mga kapatid. So, I believe may mga ganyang tao, at minsan ganyan din sa paglilingkod sa Panginoon, may mga taong with minimum supervision, of course, with guidance of the Holy Spirit, meron silang nagagawa, mga kapatid, ano. Kasi kahit sa management, ano, narinig ko lang sa mga nagtatrabaho sa mga company, dapat hindi ka masyadong micromanaging, yung sinasabi. Yung micromanage, ano ba, ikaw yung manager, binigyan mo ng trabaho yung tao mo, wag yung lahat na lang titingnan mo, lahat na lang check mo. Kumbaga bigyan mo siya ng binigyan mo siya ng authority, binigyan mo siya ng task. Wag masyadong lahat na lang kasi unang-una mapapagod ka din. Kawawa ka din. Pangalawa, parang hindi makakilos yung tao mo. So hayaan mo sila. Nabasa ko, mga kapatid, yung napakaganda nung principle ni Raymond Woodward. Kung kilala niyo si Raymond Woodward, siya yung pastor sa Capital Community Church sa Canada. Siya rin yung executive presbyter ng buong UPC Canada, mga kapatid. At alam niyo, at the age 48, if I'm not mistaken, nakita ko yung post niya last week lang, or 2 weeks ago. At the age 48, nagulat ang maraming tao. Actually, nagulat din ako. Kung maalala niyo, 3 years ago yata nung nag-preach siya, nagturo siya nung general conference dito sa Manila. Bata pa siya, 48. Nag-retire na siya at the age 48 sa church. Binigay niya na ang kanyang ang pastoring sa kanyang successor. Yung kanyang successor, hindi yung kanyang anak. Kasi yung anak niya, si Matt Woodward, masyado pang bata yun, nasa 30 plus. Ang kanyang successor ay halos kaedad niya, kaibigan niya. Age 48, nag-retire siya. Naniniwala siya na, sabi niya doon sa post niya, succession is ready not when the senior pastor is ready, but when the successor is ready. Dahil para sa kanya, mas may, kumbaga, ready na yung papalit sa kanya. Kaya binigay niya na yung pastoring sa kanyang church. Kumbaga, magiging na lang siya, bishop. Pero yung head pastor doon sa kanyang church, ito ng successor niya. Nabasa ko yung post niya, ang ganda nung principle niya sa discipleship. Kung paano siya magturo sa kanyang mga dinidisciple. Meron siyang 6 steps. Sinabi ko nga to kahapon kina Brother Miko, kila Brother EJ. Nandun sila kahapon sa lilipatan namin sa church. Tinulungan niya lang ako maglinis. Merong 6 steps for discipleship si Raymond Woodward. Ang ganda. Una, step 1, I do it. Akong gagawa. Step 2, I do it, you watch. Gagawin ko, panoorin mo. Step 3, I do it, you help. Gagawin ko, tulungan mo ko. Yun ang step 3. Step 4, you do it, I help. Ang step 4, ikaw na ang gumawa, tutulungan kita. Step 5, you do it, I watch. Yung step 5, ikaw ang gagawa, manonood na lang ako. Then, step 6, you do it. Ang ganda, no? Step 1, I do it. Step 2, I do it, you watch. Step 3, I do it, you help. Step 4, you do it, I help. Step 5, you do it, I watch. Step 6, you do it. Ang ganda. Yung sabihin, na isasali niya talaga yung kanyang knowledge, yung kanyang expertise, yung kanyang kaalaman. Ganun yung kanyang discipleship style. Kaya, parang ganito yung nakikita ko dito sa Naphtali. Parang pag binigyan sila ng kalayaan, para silang usa na maliksi. Pero pag kinulong mo sila,
hindi sila makagalaw. Para na-realize ko yan sa mga tanim kong halaman nung last year. Yung mga halaman, sila ay lalago base sa room na binigay mo sa kanila. Kapag maliit yung paso, hindi sila gano'ng lalaki. Pero pag binigyan mo sila ng malaking room for improvement, malaking room for growth, lalaki sila. Depende dun sa binigay mo sa kanilang room for growth or improvement, mga kapatid. So, ganun nakita ko, mga kapatid, kay Naphtali. Yung ibang mga pangyayari sa history ng Israel na involve ang Naphtali, nakita ko lang sa Book of Judges, tumulong siya kay Deborah. Sabi ni Deborah, itong mga taga-Naphtali ay nag-risk ng kanilang buhay para sa labanan, which is good thing, mga kapatid. Pangalawa, ang sabi dito, mga kapatid, ni Jacob, sa pangalawang bahagi ng verse 21, siya'y nagbabadya ng maririkit na pananalita. Dinescribe niya si Naphtali that he giveth goodly words. Magagandang mga salita ang lumalabas kay Naphtali. And on that note, mga kapatid, gusto kong sabihin na bilang mga mananampalataya, may 2 puntos akong gustong sabihin dyan about sa magandang pananalita. Unang-una, kasama po sa ating Christian living ang ating words. Sabi ng Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Kasama po sa ating Christian life ang ating speech, how we talk, paano tayo magsalita, mga kapatid. Kasama yan. Kasama yan sa holiness. Ang holiness hindi lamang po sa damit, hindi lamang po sa buhok, kasama po ang speech. Kahit mahaba ang damit, mahaba ang buhok, pero kung yung pananalita ay hindi maganda, hindi pa rin po nakakalugod sa Panginoon. Kasama po sa ating pamumuhay na dapat nating bantayan ang ating pananalita. Sabi ni Pablo doon sa mga taga-Colosas, dapat yung salita natin lagi may biyaya. Diba? Always with grace. Seasoned with salt. Diba? Merong preserving factor. Ang salt, yan ay nagpe-preserve ng mga pagkain. Pag tayo nagsalita, dapat hindi nakakasira, kundi nakaka-preserve. Kaya bantayan natin ang ating salita, sabi dyan, na dapat alam natin kung paano sumagot sa bawat tao. Totoo yan, mga kapatid, depende sa kausap natin. Dapat yung ating mga pananalita. Di ba? Kung kausap natin bata, kung kausap natin mga kapatid ay sabihin na nating bago sa Panginoon, o kaya matagal na sa Panginoon, o kaya pastor ang kausap natin. Iba-iba kung paano ka magsalita sa kanila. Naalala ko nung meeting namin nung nakaraang Monday sa Section 1, mga pastors. So, sabi ng aming presbyter, minsan, ganun nga, sinabi niya rin na kapag makipag-usap tayo, kapag ka sa member, kailangan iba-ibang level din yung ating pakikipag-usap. No? Ngayon, kapag ka sa pastor, kailangan meron ding ibang level ng pakikipag-usap. Ito yung sinasabi ni Pablo na alam nating sumagot sa bawat tao. Alam natin, we know how we ought to answer every man. So, kailangan natin maging maingat sa ating pagsasalita. Sabi ng Matthew chapter 12, verse 37, for by thy words, simulan ko sa verse 36, ang punto ko lang sa 37, mamaya na yung 36. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Sa pamamagitan ng ating salita, pwede tayong ariing ganap. Sa pamamagitan ng ating salita, pwede rin tayong hatulan. Kaya mag-ingat sa ating mga salita. Sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, let no man despise the youth, but be thou an example to the believers. In word, in conversation, in purity, in faith. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, wag mo hayaang hamakin ni numan ang iyong pagiging bata. Bagkus maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa pananalita. Kasama yung pananalita doon.
Kumbaga kasi si Timoteo, batang pastor eh. Bata pa siya naging pastor sa Epeso. Hindi sinabi hindi yung mga taga-Epeso ang sinabihan ni Pablo na, mga taga-Epeso, yung pastor nyo, bata pa. Huwag nyong hahamakin yung pastor nyo na bata pa siya. Hindi yung mga taga-Epeso yung sinabihan ni Pablo. Ang sinabihan niya, si Timoteo. Timoteo, huwag mong pababayaan na hahamakin ang pagkabata mo. Bagkus maging halimbawa ka. Kumbaga, ang punto doon ni Pablo, Timoteo, huwag kang gumawa ng dahilan para hamakin ang pagiging bata mo. Misa kasi, tayo rin ang gumagawa ng dahilan kung bakit nahahamak ang ating pagiging Kristiyano. Diba? Kristiyano pala yan. Bakit ganun magsalita? Bakit ganun ang buhay? Ba't ganun kumilos? Parang ganun yung punto doon ni Pablo. Huwag mong hayaan na hamakin ang pagiging bata mo. Paano niya hindi mahahayaang hamakin siya? Makikipagtalo ba siya? Sa iba ni Pablo na huwag mong hayaang hamakin ka, huwag kang magpapa-small. Kumbaga, harapin mo sila, sabihan mo sila na huwag niyo akong hahamakin. Hindi ganun ang sabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, maging halimbawa ka. Pag naging halimbawa ka, Timoteo, sa mga mananampalataya, hindi nila hahamakin ang pagiging bata mo. Maging halimbawa ka sa salita, sa pamumuhay, sa pananampalataya. Sa ganung paraan, hindi nila hahamakin yung pagiging bata mo. Yun ang punto ni Pablo kay Timoteo doon, mga kapatid. So, ang sinabihan niya, si Timoteo. Timoteo, hindi porket bata ka, parang ganun, ano? Hindi porket bata ka, hahayaan mo na, nahahamakin nila yung pagiging bata mo, sasabihin nila, bata pa kasi kaya ganyan. Huwag, maging example ka para hindi nila hamakin ang pagkabata mo. So, ganun din sa ating lahat, mga kapatid, ano? Hindi lamang po sa pastor, sa ating lahat mga mananampalataya, kinakailangan natin maging halimbawa, maging sa salita. Alam nyo, merong isang batas ang mga Israelita sa mga bulag. Nabasa ko yon sa Leviticus. Hindi ko lang maalala yung exactong verse and chapter. Ang sabi ng batas ni Moises sa mga Hudyo, huwag kang maglagay ng katitisuran sa harapan ng isang taong bulag. Literal yon. Bawal sa kanila. Na alam mo ng bulag yung tao, maglalagay ka pang katitisuran sa harap. Di, matutumba yun. Pero pag nung inisip ko yun, parang meron yung application sa atin, spiritually. Lagyan lang natin ang application. Ang interpretation ng literal yon, na bulag, literal na maglagay ka ng bato. Pero pwedeng may application sa spiritual eh. Yung mga taong unbeliever, bulag po sila. Diba? Bulag sila. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, binulag sila ng Diyos ng sanglibutang ito upang wag sumilang sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo. Bulag ang mga unbeliever. Spiritually speaking. Ngayon, nasabi doon, alam mo ng bulag, huwag ka na maglagay ng katitisuran sa harap nila. Bawal. Huwag. Kasi bulag nga yun. Matitisod at matitisod yun. Kaya, ganun din sa atin, mga kapatid. Kapitbahay, pamilya, kaibigan, huwag tayong maglagay ng katitisuran sa kanila. Mga bulag pa yan. Matitisod at matitisod talaga yan. Yung ang nakakakita, natitisod eh. Lalo pa yung bulag. Believer nga, natitisod eh. Lalo pa yung unbeliever. Diba? So, kinakailangan, mga kapatid, maging example tayo sa salita. Yung nakita ko nung sinabi ni Jacob kay Naphtali, mga maririkit na salita ang ginagamit niya. Nagbabadya siya ng maririkit na pananalita. He uses goodly words, sabi sa English, mga kapatid. Now, yun ang unang punto. Pangalawang punto patungkol sa magandang panalita. Huwag din naman na hanggang magandang pananalita lang. Tapos, hindi naman nakikita sa gawa. Mahirap din yung puro magandang pananalita nga, pero sa salita lang, hindi naman nakikita sa gawa.
Sabi ng 1 Corinthians 4:20, "For the kingdom of God is not in word, but in power." Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa mga sali-salita, kundi ito ay sa kapangyarihan. Di ba? Huwag din naman puro magandang salita lang tapos yung buhay, yung ating mga kilos ay hindi naman umaakma, hindi naman umaayon dun sa magagandang pananalita na lumalabas sa ating mga bibig. Kung maganda yung pananalita, dapat ganun din yung kilos, ganun din yung ating pamumuhay, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Matthew 12:36, kanina 37 yung binasa natin. Basahin natin yung 36. "But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." Sabi ng Panginoon, bawat salitang walang kabuluhan na sinalita ng tao, magbibigay sulit siya sa araw ng paghukom. Sa bawat salitang walang kabuluhan. Pwede natin yang sabihin na yung mga salitang walang kwenta na nasabi natin, magbibigay sulit tayo. Diba? May mga salitang walang kabuluhan tayong sinasabi, mga salitang hindi magaganda. Pero isang nakita kong application nito kasi yung isang translation ng sabi dyan, empty word. For every empty word. Bawat salitang walang laman. Minsan may mga salita na maganda nga pero walang laman. Ibig sabihin salita lang, wala namang gawa. Wala namang action. I believe yung mga salita na hindi umaakma yung action, that is an empty word. That is an idle word. Pagbibigay sulit natin yan sa araw ng paghukom. Alam niyo mga kapatid, sabi nga ng isang psychologist, makakuha natin yung pattern ng buhay. I mean, yung balance, ng buhay. Kapag yung ating iniisip, yung ating ginagawa, at yung ating sinasabi ay nagkakaugma-ugma, nagkakapareho. Pero kung yung ating iniisip, saka yung ating sinasabi, iba sa ating ginagawa, nagiging imbalance yung buhay natin. Walang balanse, parang hindi maayos kapag gano'n ang buhay natin. Nagkakaroon ng magandang balance ang buhay natin kapag yung iniisip natin, sinasabi natin, ginagawa natin, ay nagkakapareho. Kaya, sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, ng Word of God, malinis yung ating isipan, maganda yung ating mga salita, kasi malinis yung isipan, tapos maganda rin yung ating gawa, mga kapatid. Doon tayo magkakaroon ng balance at magandang pamumuhay sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. So, yan yung 2 puntos patungkol sa magandang pananalita. Una, gandahan natin ang pananalita. Diba? Bantayan natin ang pananalita. Dahil sabi rin ng Proverbs, life and death are in the power of the tongue. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Sabi ni Santiago, di ba, yung dila ay maliit na bahagi ng katawan, pero kayang magsimula ng malaking apoy. Na ang tao, na nagawa ng tao na paamuin lahat ng mga mababangis na hayop. Pero ang dila, nahirapang paamuhin, mga kapatid. Pangalawang puntos, patungkol sa magandang panalita, samahan ng magandang gawa. Yung magandang panalita, magandang kaisipan, magandang gawa, magandang pananalita, dapat nagkaka-ugma-ugmayan, mga kapatid, para maayos ang ating buhay. Sa tulong at biyaya ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos, magagawa natin. Amen? So yan, mga kapatid, gusto kong ibahagi ngayong gabi sa ating Bible study. Nawa meron kayong natutunan. Tutuloy natin. On Monday, Joseph. On Tuesday, Benjamin. So, it means Tuesday, next week, tapos na ang ating series. So, tingnan natin, baka mag-start tayo ng panibagong series on Wednesday, mga kapatid, ano? So, again, tomorrow,
mga kapatid, mga kapatiran ng UPC Malabon. May gawain po tayo. At ito po ay 3:30 ng hapon. Ating pong communion service. So, kung nakapakinig kayo nung pagtuturo ko po kahapon, kagabi sa The Pure Gospel, nabigyan tayo ng opportunity na magturo sa Pure Gospel, yung programa nila Pastor Darson. Si Pastor Rani talaga dapat yun. Pero dahil hindi yata available si Pastor Rani, bigla akong nahugot. Bigla akong naisingit. Salamat sa opportunity. Pero kung napakinggan nyo yung kasama sa pagtuturo ko doon, yung callings of the church, isa sa calling ng mga mananampalataya, fellowship. Yung fellowship natin, mga kapatid, calling po natin yan sa Panginoon. Diba? Hindi natin dapat yan isawalang bahala. Hindi natin yan dapat i-disregard. Yung fellowship sa Panginoon at yung fellowship sa mga kapatiran, calling po natin yan na dapat gampanan. Diba? Kapag ka na-realize natin gumaganap ka ng calling mo, iba eh. Merong bigat, merong importance. Hindi natin maiisip na baliwala lang naman yan. Hindi, calling natin yun eh. Tinawag tayo para doon. Kumbaga, dapat ko tong gampanan kasi calling ko to. Nabanggit yun, mga kapatid, ng Bible. Calling unto the fellowship of the Lord. So may fellowship tayo bukas, mga kapatid. Gampanan natin ang ating calling sa fellowship ng Panginoon. At gayon din sa mga kapatiran ng iba-ibang churches na narito ngayon nakikinig. May mga gawain po kayo sa inyong churches. Atinan po natin, huwag nating pabayaan. Amen. So bukas po yan, 3:30 ng hapon, communion service. Praise the Lord. So manalangin na tayo sa ating pagtatapos, mga kapatid. Let us pray. Amen. Dakila mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga anak na nakinig. Salamat po sa mensahe. At dalangin po namin na patuloy mong gabay, pag-iingat, patuloy mong Panginoon na protection and provision. Na igawad mo sa iyong mga anak. Tinataas ko po sa iyo mga kapatiran ng UPC Malabon, ng bawat individual, bawat family, na ikaw po ang mag-ingat, ikaw po ang gumabay, ikaw po ang patuloy na mag-provide sa aming mga needs. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpalakas ng aming pananampalataya. Ikaw patuloy, Panginoon, na magpatibay ng aming mga paglilingkuran sa iyo, O God. Tinataas ko po sa iyo ang bawat kapatiran, ang bawat individual, ang bawat family, Panginoon, ng UPC Malabon. Lord God, patatagin mo kami. Sama-sama kaming maglilingkod. Ano man ang mangyari, patuloy kami, Panginoon, maglilingkod. Individually, as a family, as a church, as a congregation, O God, hallelujah. Dalangin ko po na i-preserve mo ang bawat kapatiran, Panginoon. Dalangin ko po ang patuloy mong pagpapaalala, pag-iingat sa amin, O God, paggamit sa amin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, magawa namin na may kagalakan ng aming mga puso. O God, hallelujah. Merong init, Panginoon, merong desire na magbigay sa iyo ng kapurihan. Gayon din po mga kapatiran ng UPC Tondo at ang iba pang mga churches, mga kapatiran namin abroad na nakikinig, mga mahal sa buhay kaibigan na nakikinig. Pagpalain mo sila, ingatan, gabayan. Marami pong salamat sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw po ang mag-guide sa amin at magbigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon, sa gawain bukas, sa umaga sa Tondo, at sa hapon po sa UPC Malabon. Give us the victory, Lord, on our services tomorrow. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo bukas sa mga kapatiran sa church. At magla-live din po tayo niyan 3:30 ng hapon. The Lord bless you. Tapos na po ang ating gawain, mga kapatid. Ang pagpapala, pag-iingat, gabay ng Panginoon ay sumainyong lahat. God bless mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. God bless you.